Iyon, wala na nga intro, trabaho na agad. For today's video nga, chill lang tayo din eh. Magagayat at magre-refill na rin mga steak habang nagsa-sound trip. Inuna ko na nga ring try ng mga ribeye steak at aring napakabenta din eh. Nilinis ko lang aray tapos inilagyan ng panibagong pads at saka yung pitch paper. Iisang ribeye steak na nga ang natira sa tray kaya ating pupunuin uli. Napakaganda nga ng ribeye steak na aray. Ay, kitang-kita naman ay sa mga marblings. Ari nga pala ay black angus ribeye kaya naman napakasarap. Ay, itsura pa lang eh kahit hilaw matatakam ka na. Garni sa kakapal ang gayat namin sa mga ribeye, 1 inch and a quarter. Pero pagka gusto ng customer mas manipis ay pwede naman igagayat ng panibagaw. Kung gusto naman ay mas makapal ay pwede. Kahit anong kapal pwede kung gusto mo isang buo na. Ilalahat ko na nga rin natin ang kalahating slab para mamaya magbubukas na lang pagkakulang. Isinama ko na rin yung isang natira. Titingnan natin kung mabebenta pa. Iyan, pwede nang ilabas aray. Pagkalagay ko nga nung ribeye ay kinuha ko na rin aring tray ng strip loin. Re-refillan ko na rin. Papaltan ko lang ang mga panapain tapos ililinisin aring tray. Tutuyuin na rin para hindi mabasa ang ating panapain. Pitch paper nga ang ginagamit namin din ay para hindi agad mag-oxidize ang karne at magandang tingnan. May natira kang kalahating slab na ring strip loin kaya rin muna ang aking gagayatin. Tatabasin ko lang yung mga sobrang taba sa tabihan para pugi tingnan parang nagagayat. Halos kaparehas lang ng saribay ang kapal ng ating gayat din eh. Pagka minsan medyo maliit ang strip loin, kinakapalan ko na. Para talaga namang juicy pagka niluto ng mga customer. Mabenta rin na rin strip loin. Pagka ayaw nila ng ribeye gawa ng medyo maraming taba, aring binibili nila. Lalagyan ko lang ng isa pang sapain tapos ipapataw ang aring tatlong natirang strip loin. Ari namang maliit, alam na, tanghalian. Ari naman ang aming tenderloin. Hindi ko baga alam kung bakit hindi nabidyohan. Hindi ko ata napindot, kaya naman na. Pagkatapos ng gayatan, i-scripin ko lang arit, isasanitize. Para malinis tingnan at ready na ulit sa panibagong gayatan. Nahimig din naman si Utoy. Ari naman ang aking gagawin. Ibabaksil lang ari mga bone and strip loin. Ginahit ko lang ari kaninang umaga sa bansaw, gawa ng may buto. Akin lang i-scrapein, tatanggalin na rin mga debris para pugi ulit tingnan tulad na nagagayat. Alam nyo ga na mas masarap ari mga bone in steak, mas flavorful gawa ng buto. Kaso'y mas matagal lang lutuin kaysa sa walang buto. At iyan na lahat ng aking nalinis na bone in strip loin. Ilalagay ko naman ng mga aray sa vacuum seal bag isa-isa. Pagkatapos dadalhin ko lang din sa vacuum seal machine at ating ibabaksil na. Ang pagba-vacuum seal ay pagtatanggal ng hangin sa loob ng bag para humaba ang shelf life ng karne at hindi mag-freezer burn pag nilagay sa freezer. At yan ang aming mga bone-in strip loin. Nakapake na, may pangalan pa. Abay, hindi pa nga ako tapos. Magre-refill na ulit na rin mga ribeye steak. May customer daw, binili lahat ng mga bagong gayat. Natira na naman yung isang iyon. Kumuha lang ako ng panibagong slab ng ribeye at aking ginayat ulit. Tinapyas ko muna yung dulo para pantay. Bagos nagayat na ako ng mga steak, gayon lang ulit. Hindi ko na masyadong ipapakita at pare-parehas lang naman yan. Pinuno ko na nga ring tray ng mga bagong gayat na ribeye steak. Pantay-pantay yan, parang iniskwala. Ari na ang panghulay sa aking mga gagawin. Babalutin lang din ari mga beef tomahawk. Ano kung lalaki na rin, pwedeng ipamalibang sa mangga. I-scrapin ko lang din para malinis. Gawa ng ginahit ko din na rin sa banso kanina. Pagkatapos linisin, nilagyan ko lang ng sapain din sa ilalim ng buto para hindi mabutas ang plastic. Gawa ng minsan ay matatalas ang buto diyan. Iba-vacuum seal ko lang din aray. Nakakasatisfy nga aray pagka hinihigop na yung hangin sa loob. Parang gusto ko na nga magpa-vacuum seal para lumabas yung mga abs ko. At yan, na-vacuum seal ko na mga tomahawk, 3 piraso lang. At pagkatapos, linis-linis lang at magtatanghalian na. Ay iyon lang for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panunood. Ay huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat! Shoutout nga pala kay Leo Francis Kabatbat from Pura Tarlac. Kay S. Pregante Jeff from San Pablo City, Laguna. Shoutout at happy birthday din kay JM Mags at sa Magsino family ng May Kawayan, Bulacan. Maraming salamat ho at mag-iingat kayo palagi.